Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's episode, gusto kong pag-usapan natin ang Michael Kors Spring-Summer 2017 collection. I know na ito ay isang throwback na dahil more than 5 years na itong inilunsad ng Michael Kors. At kung bakit na gusto ko siyang pag-usapan, malalaman sa mga susunod kong sasabihin sa inyo. Gusto ko lang pag-usapan natin ang mga magagandang naging collection ni Michael Kors sa nakaraan. At isa na rin dito, ang paborito kong inilunsad ng Capri Holdings before pa ito mabili ng Tapestry Incorporated. Mula sa mga damit, bags, sapatos, at ang pinaka-importante ay ang peg ng fashion during this collection. By the way, ako nga pala si Tita Barbara na nagbibigay ng knowledge and education about luxury and mid-range brands. For anyone after the finer things, were you new to money or want to learn to navigate, or if you into the luxury and focus to the high quality under the radar brands, or you are young and want to start the benefits about the buying the best quality, so this is the topic or content to get go. Ang kaliwat kanan ng mga taga-disenyo sa linggong ito ay pinag-uusapan ang nagpapasigla na katangian ng fashion. Ngunit, walang sinuman ang nag-iiwan sa amin na nakararamdam ng lubos na kasiglahan gaya ni Michael Kors. Kasama ang kanyang matatandang kaibigan na sina Rufus Wainwright sa mikropono na sumisigaw ng Get Happy ni Judy Garland. Ang mga tao na kinabibilangan ni na Sienna Miller at Emily Blunt ay medyo nahuhulog sa mga upuan. Ang mga damit ay tumutugma sa upbeat mood ng musika. Binigyan ni Kors ang kanyang signature feminine/masculine plotline ng 40s by way of the 80s twist na nag-conjuring ng mga dames or kanyang salita. Mula kay Barbara Stanwyck at Katharine Hepburn hanggang kay Kim Basinger. Sila ay mga babae, sabi niya. Sa likod ng entablado, napaka-provocative or napakalandi. Ngunit may control din. Sa isang banda, mayroon siyang maliit na nip-waist dress at p-hole neck na jumpsuit. Sa matingkad na floral prints at sa kabilang banda ay belted pantsuits with twill trench at boyish argyle knits. Ang mga kulay ay makatas tulad ng grapefruit pink at lime green o ang mga ito ay naka-streamline na itim, puti at navy. Si Kors ay isang pantay na pagkakataong optimist na ikinakalat ang kanyang glass half full na pananaw sa buong mundo. Nagpadala siya ng 2 bersyon ng love sweater, isang slouchy para sa mga babae at isang masikip para sa mga lalaki. Ang dating ay isa sa ilang bilang ng mga bagay na magagamit para sa pagbebenta ngayon. Kabilang sa iba pa ay ang isang plunge front ruffle sleeves na maliit na itim na damit. Muli ang dichotomy na iyon. Ang pag-ibig ay hindi lamang ang mensahe ni Kors. Bago pumasok si Wainwright sa Get Happy, idineklara niya, I'm with her, at si Hillary ay nakatanggap ng sigaw sa kalagitnaan na naghahalo-halo ba ang politika at fashion? Iyan ang isa pang paksang nakipagbuno sa mga taga-disenyo sa linggong ito, na may ilang mga ekspresyon na marahil ay masyadong tahasan o open ceremony. At ang iba ay hindi sapat at tahasang ang pagiging offhand ni Wainwright, ngunit malalim sa pakiramdam ng plug. Ay isa pang bagay tungkol sa palabas na ito na tingin ay tama. Well, of course, kaya ko ginawa ang vlog na ito, it's because sa mga bags, pangalawa na lang sa mga damit. And mamaya na tayo magre-research about sa collection ito
kung anong ibig sabihin at kung bakit. Okay, shall we start dito sa ating mga favorite bags of Spring Summer 2017 habang umiinom ng kape? This one, the detailed look, number 2, ayan. Gusto ko siya kasi ito talaga yung legit na for me, na kilikili bag kasi accordion siya. Pag sinabing accordion, parang tiklop-tiklop, tapos manipis. So, pwede siyang crossbody, pwede rin siyang shoulder. It's up to you. Pero much better siya sa crossbody kasi pang kilikili pa rin yung level niya. Hindi siya sobrang baba. And of course, meron ako nitong detail look, number 4. Mag-i-insert na lang ako ng mga pictures for this. Itong ruffled na Stanwick clutch na may kahoy. Meron akong ganyan. Ayan, and very lovely na clutch na oversized pero may kabigatan. Yun lang yung parang fail dun sa sa bag na yon kasi mabigat siya itself dahil sa kahoy. But it's still beautiful. Yes. Tapos etong detail look na number 7, it's black. Brown siya. So, it's a satchel. And lahat ito, it's Michael Kors Runway collection. Maganda rin tong blue and white na detail 11. Yes. And then, same pa rin doon sa ruffled na Stanwick clutch na detail look 12. Magkaiba lang sila ng color. And look at the shades. Dito sa detail look number 10. Yeah. Mahilig kasi ako sa mga dark shades kasi malakas ang dating. Even kahit mumurahin lang yung shades mo, basta all black and thick, classy. Compare sa mga colored, diba? Mga pastel. Kailangan pag pastel, mamahalin din yung brand mo. Kasi kapag bumili ka ng murahin tapos pastel color, for me it's look cheap. Halatang mura. Pero pag black, kahit 300 pesos lang yan. Ang ganda. Oh, ito naman yung panlalaki. Detail look, number 15. Ang cute. Makapal na frame na squared. I love square na shades. Basta yung mga big glasses. Kasi may katabaan ako. So, kapag malaki yung glasses mo, nakakaliit siya ng face. Tapos nag-contour ka pa ng cheekbone, diba? Okay, dito naman tayo sa detail look number 13. Gusto ko yung kanyang coat. Yan, na may belt. And then, I think this is tartan. Yeah, tartan. Yung pattern niya. And the detail look number 17. I think ito isa rin tong Stanwick. Kaso hindi nga lang ruffled. Naging floral embossed naman siya. Tapos, contrast with white. Pink, orange, konting black yata ito. Tapos white. White na frame. Look at the detail look. Number 20. Ito naman, meron siyang chain strap in all white. Hindi ko alam kung anong pangalan ng clutch na ito. Same din ng isang clutch sa detail look 23 na parang naman siya, lace. O, dito naman sa detail look number 22, shades siya na white, tsaka parang green or blue, o green yata to. Yeah, green. Maganda. And, what else? I love the raffia sa mga clutches niya. As well, itong mga raffia. Itong detail look 53, hindi ko alam kung raffia to pero doon sa detail look 48, raffia siya talaga. Dito para siyang braided. Sa look 53. And what else? Dito naman sa
isang clutch niya na may mga embossed na, hindi para siyang embellished na flowers. Sa detail look, 80 and 79. And then yung jumpsuit, cool as well. Yan. And finally, detail look 91. Gusto ko to. Since wala nang ganito ngayon, naghanap na lang ako sa Shein or sa Shein.com.ph. Ayan. And that's it. I think lahat na ng sa shoes nating fancy. Ayan. Sa dress, yeah. Meron ditong detail look 119. So nice. And that's all for our collection. Next, yung ating research about the meaning of this collection. Okay, mga kings and queens, let's proceed doon sa topic natin na yung research about sa mga damit. So, nakakita ko dito ng knitted waist na damit. I-insert ko na lang yung picture sa screen. So, this is para siyang 1940s na padded na shoulder. Pero, sa panahon natin ngayon, mas kilala yung shoulder pads sa 80s. So, tama naman din yung sa description ng collection na may 80s twist. Yeah, kasi actually, originally, ang mga shoulder pads na uso talaga ng 40s because of the war, kailangan mag-work ng mga babae dahil sa hirap ng buhay, kaya nagkaroon ng fashion na shoulder pads. But, in our generation, pinakakilala yung shoulder pads during the 80s. While, nakakita ko ng damit dito ni Barbara Stanwyck. Insert ko na lang. Yeah, this one, yung para siyang midriff, pero sa style ni Kors, para siyang naka-knot sa skirt, yung sa upper body ng dress. So, yun pala yung kinuhanan ng damit. And, the other Stanwyck na damit dito is yung mga ruffles. Search natin. Ruffle dress. So, meron kasi siya mga movies na may theme ng 90th century. So, may mga ruffles. But sa collection ni Kors, syempre yung modernized version, di ba? And then, let's proceed kay Katharine Hepburn, na isa rin na pinagkuhanan ng collection na ite. More on pads, shoulder pads, and then belt sa waist, and then A-line na skirt. Because that time, limited ang stock ng mga fabric, so hindi pwedeng sobra-sobra yung damit, yung tela na ginagamit for daily basis. That's why, ang ginagamit is A-line na skirt, kasi hindi pa masyadong accepted sa publiko ang magsuot ng pants ang babae. But, that time may mga nagpa-pants na rin, mostly mga wide leg pants, ganyan. At wala na ako nakita sa iba kay Katharine Hepburn. So, let's proceed kay Kim Basinger. She's an 80s icon. May mga floral dress siya, nakikita ako dito. Insert ko na lang din yung picture sa screen para makita ninyo ay makarelate kayo mga kings and queens. Ayan. So, yun lang yung napansin ko kay Kim Basinger, mga ruffles tuloy. Mga floral na skirts, yan, na orange, white, pink, you know, very girly. Yun na nga yung sinasabi, provocative, may landi, pero may control. Yan. So, yun yung aking research about the Michael Kors Spring Summer 2017 collection. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking video. By the way, I am Tita Barbara. And if you're new in my channel, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. And nag-enjoy ako na uminom ng aking drink dito sa Starbucks. So, I hope to see you soon again. Bye!